Hello guys, nagbabalik tayo dito kay Infinix para alamin yung mga presyo ulit ng kanilang mga models, especially guys sa mga budget phone, yung mga naghahanap po ng mga budget phone dito kay Infinix. Ngayong September 14, 2024. Ito na po yung ating latest update guys. Ito, hawak natin yung kanilang Hot 40 Pro. Guys, dito for Hot 40 Pro, ito dalawang variants po to. Para po sa latest price update natin, itong unahin muna natin itong isa guys. Itong 7,499. Dito kay Infinix guys, ito ay naka 16 gig maximum RAM. So meron siyang original RAM na 8 plus 8. So tapos 256 internal storage. Tapos ito guys, pagdating sa chipset, ito yung naka Helio G99. Yan, para po sa kanyang ultra speed processor. At yun guys, ulitin po natin, ito ay naka 256 gig extended phone up to 16 gig RAM. Size ng screen guys, medyo malaking screen ito Ito ay naka 6.78 full high definition plus display na rin. O, di ba? May malaking, tapos naka 120 Hz na rin po yung refresh rate ng screen ito. Very smooth pagdating sa mga browsing yan and gaming. Then 108 megapixel po para sa kanyang main camera. At yung front camera po nito guys is naka 32 MP na. Then kung mahilig kayo sa video guys, ito maganda na rin dito kasi ay sa halagang 7,499 ang video po nito is naka-stabilized video na din. Meron siyang 1080 60 fps front at back video po nito. Pwede nating magamit ng smooth. Yan. 7,499 po, 16 gig 256. At para po sa isang variants nito guys, ito guys, dating 8,499. So ano ba yung difference guys nito doon sa isa? Bali ang difference po guys nito ay bukod doon sa presyo guys, yung kanyang RAM. Yung RAM po nito ay merong maximum RAM na up to 21 gig RAM. So original RAM po nito is 12 plus 9 kaya naging 21 gig, 256 po internal storage. So pagdating po sa specs and parameters guys, same po silang dalawa. Yan. Bali pagkaiba lang po nitong dalawa is yung kanilang RAM and prices. So yung price ng dalawa. Yan, 7,999 po ito. Dating 8,499. So naka-discount po tayo ng 500. Tapos guys, ito next ko naman ipapakita sa inyo yung sa mga naka-sale naman guys. Ito, naka-sale po ito kay Infinix. Yung kanilang Note 40 5G. So guys, Note 40 5G. Ito po para po do sa unang variant nga pala nito guys. Sa mga nagtatanong nga pala, yun, laging out of stock ngayon yung ano nito, yung 4G edition. Kasi wala pong stock nung yung 4G edition. Bali yun po ay naka 16 gig 256. Yung 4G edition po nito, price po nun guys is 9,499. Hindi po siya bumaba. Hindi po bumaba yung presyo ng same price pa rin. At ang maganda dito guys, yung kanyang 5G naman. Ito yung hawak natin. Yung 5G guys, ito ay naka maximum RAM 24 gig maximum RAM. Tapos meron siyang 512 gig internal storage. Napalaki na internal nito guys Then pagdating sa charging, naka 33 watts. Fast charge na po yan. At tapos yung ginagamit po nito yung wireless mag-charge ay 15 watts po. Yan. Then pagdating po sa chipset guys, syempre ginamit po dito is naka Dimensity 725G processor ang ginamit. Size ng screen medyo malaki din. Ito ay naka 6.78 AMOLED screen na rin. At naka 120 Hz na rin po yung refresh rate nya. So yun guys, para sa latest update po natin sa presyo ng Note 40 Pro, Note 40 5G ay 11,999. Naka-discount po tayo ng 1,000, di ba? Tapos guys, next ko ipapakita sa inyo yung kanilang ito kung hanap naman natin yung kanilang yung mga naka-edge. Guys, ito yung design, sa design pa lang ito panalo. Yung kanilang Note 40 Pro series. Dito guys, for Note 40 Pro series, ito may dalawang po to klase. Yung isa po dito guys, yung 4G. Para po sa 4G guys nito, yan, unahin po natin ang presyo. Yung isa po ay 10,999. Tapos yung isa po ay 13,999 para po doon sa Note 40 Pro Plus 5G po. Yan. Pagdating po sa internal guys, same po silang 256 gig. Hindi na po nalalagyan ng memory card yan. Hanggang 256 lang po yan. Then parehas po silang wireless charging capable. So pwede silang mag-charge wirelessly gamit yung kanilang 20 watts. Tapos ang maganda dito guys, ito difference din pagdating sa 5G, yung cable po na charging nito napakataas, 100 watts. Pagdating naman po dito sa 4G, naka 70 watts po yan.
Yan, yun po yung mga difference. At syempre yung chipset na ginamit ng 5G po, ang ginamit po dito is Dimensity 7020 5G processor. So may mataas tayong ginamit na chipset. At dito naman po is naka MediaTek Helio G99. O, di ba? Gaming chipset na rin. O, then yun na nga po guys, ang pagkakaiba ng dalawa. Presyo niya 13,999 sa 5G at yung isa po ay 10,999. So maganda dito guys, pwede itong mag-share ng battery. Especially guys sa mga cellphone, any brand na gumagana sa mga wireless charging capable. Mostly yun yung mga high-end. Pero dito kay Infinix, itong kanilang Note 40 Pro, ito yung mid-range lang. Pero kaya nitong mag-share ng battery sa ibang wireless capable na brand. So pwede silang humingi dito, itatap lang po sa likod. Itong dalawa na to. Ito kasi meron tinatawag na reverse wireless charging. So pwede silang mag-reverse charging. Yan. Yan guys ang update natin dito sa kanilang Note 40 Pro series. Tapos guys, ito syempre hindi pa uhuli yung kanilang, sa ngayon ito yung top of the line ni Infinix. Ito yung kanilang GT20 Pro 5G din to guys ha. Unang-una syempre yung signal to napakalakas. Tapos guys, ito pagdating sa presyo, unahin na natin 15,999. Marami itong tatamaan guys, yung mga mid-range po ng any brand. Siguro yung mga 30,000, 25,000 to 30,000 kayang-kaya po nitong pantayan, especially guys pagdating sa kanyang specs. Yan. Kasi unang-una guys dito, yung chipset na ginamit dito is naka 4 nanometer 5G processor, naka Dimensity A200 Ultimate. Tapos ito ay may isa pang chipset na ginamit para do sa dedicated gaming display chip. So yun, syempre more on gaming, meron siyang chipset para do sa display nito. Then maganda dito guys, naka 144 yung refresh rate ng screen niya. Napakataas. Kung mataas na po yung 120, ito po merong tatlong refresh rate. Meron 60, 120, and 144 po sa loob. Yan. Pwede po natin i-set up yan ng automatic. Then meron pagdating po sa game na ng MLBB o Mobile Legends Bang Bang, ito po ay naka 120 FPS stable frame rate. O di ba? Ito po maganda dito kay GT20 Pro. At ang maganda dito guys, meron tong free. Abot pa po kayo sa freebies nito na gaming kit. So sa gaming kit po meron siyang cooling fan na sobrang lamig talaga yung cooling niya. At meron din siyang magnetic case niya. O di ba? Doon didikit sa likod niya. So yun yung magiging freebies niya. At hindi lang yan guys, doon naman tayo sa mga budget ni Infinix. Ito guys, pagdating sa budget ni Infinix, kumustahin po natin yung kanilang Smart 8 Pro. Guys, for Smart 8 Pro, dating 4,999. Ayan. Guys, ito discounted ng 400. Ngayon po ay 4,599. So, pagdating po sa chipset, ito pong hawak natin. Ito po ay merong maximum RAM na 16 GB maximum RAM. Bali may 8 plus 8 pong RAM nito. 128 internal storage na rin. Tapos naka 90 Hz na rin po yung refresh rate ng screen. Napakasmooth na rin ito sa screen guys. At ito, size ng screen, very handy. Naka 6.6 with magic ring na rin. So pagdating sa camera, naka 50 megapixel na rin po pagdating sa kanyang main camera. Yan guys, so sa mga naghahanap ng naka-sale dito kay Infinix Smart 8 Pro, 4,599 na lang ngayon. Tapos guys, syempre banggitin ko na rin po yung chipset na ginamit dito kay Smart 8 Pro. Ito po ay naka Helio G36. So Helio G36 pong ginamit sa kanya. Yan. Then maganda po sa kanya, naka 200% volume mode na rin. At for security, naka side fingerprint po yan. Yan, 5,000 mAh battery, pang all day battery. Tapos guys, ito naman, ito yung hawak natin, si Smart 8. Dito kay Smart 8 guys, ito pa ay may tatlong series, pero yung nga lang po, ang hawak lang natin dito yung dalawa, 64GB, yung 3GB RAM 64, at yung kanilang 8128. So wala po tayong 864 na variant. So yun po, 3,699 po yun. Pero itong hawak po natin, guys, ito po yung Smart 8 64GB. Ito po ay 3,399. So almost 3,400 lang guys, napakababa na presyo. Tapos yung isa 128GB po.
Yan, meron siyang maximum RAM na 8GB RAM, 128 internal storage. Ito po ay 3,999, napakababa na rin po. May malaki na po tayong internal storage, 128. Para po sa mga specs and parameters ito guys, ito. Check po natin. Guys, ito ay naka 90Hz na rin po yung refresh rate ng screen. Yan. 5,000 mAh battery, naka Type C. Then pagdating po sa kanyang camera, meron siyang 13 megapixel na camera. Yan. 200% volume mode din. O, di ba? Meron side fingerprint for security unlock. Yan guys, ang ating mga budget phone dito kay Infinix Smart 8, 64GB, 3399 at 3,999. Nag-add lang tayo ng 600. Ay may 128GB na tayo. Tapos guys, ito yung huli sa ating listahan, yung kanilang mga Hot 40 i series. So, di ba? Ito budget phone pa rin to guys. Oh, yan, abang-abangan po natin. Mga alam ko may mga parating tayong mga bagong model nito. Syempre guys, bago maubos sa mga model na to, no worry kayo, alam ko tuloy-tuloy pa naman ang stock nito. Yan guys, para sa dalawang variant po nito guys, yan, hawak natin. Etong kanilang 8GB 128 o yung 4+4, ito po ay presyo guys, unahin na natin, 4,499. So ano ba maganda dito kay Hot 40i guys? Ito ay naka 18 watts fast charge na din. Pagdating sa kanyang camera, 50MP po para sa kanyang main camera at 32 megapixel po para sa kanyang front camera. So ayan po yung bagay, ang maganda dito. Yan. 4.5 sa halagang 4.5. Tapos yung kanya pong isang variant, hawak natin. Mas mataas naman po ang RAM nito. Naka 16GB, 128. Pares lang 128 price naman po nito guys is 5,299. So yun na lang talaga yung difference ng dalawa. 5,299 at 4,599. Ang difference po ay RAM. 16GB RAM. Yun nga lang guys, wala tayong hawak nito ng 256GB. Para po sa 256 variant po ng Hot 40i ay 5,999. So ang difference guys, yung internal mas malaki, 256GB. Di ba? So yan guys ang ating latest update dito kay Infinix. Para po sa kanilang mga model na yan. Yan sa kanila. Yan guys, pili na tayo dyan. Ano ba yung mga bet natin dyan? Yung gaming ba o yung mga budget? At yan guys, ito nagtatapos ang ating update. Sana ay nakatulong tayo sa mga naghahanap pa lang dyan at nagpaplanong bumili ng cellphone dito kay Infinix.